Nako po, breaking news. Ito na ang gugulat sa inyong umaga. Auntie Claire, nawindang po sa bagong survey. BBM Lagapak. Mga manok ni BBM, nilampaso ni Sara Duterte. Milya-milya po ang layo. Ano na naman ang mga gagawin ni Auntie Claire na pagsisinungaling? Paano na naman niya pagtatakpan ang mga numero na talagang si BBM ay patuloy sa kanyang pagkawasak? Nakita nyo po mga kababayan, lalong-lalo na po si Rimulya Jonvic, nasa 0.3% na lang, halos wala na pong naniniwala. 3 tao na lang ang naniniwala sa kanya. Yung kuya niya at yung si BBM. Mga kababayan, nakita nyo, si Sara Duterte ay may 33.3%. Pangalawa, si Tulfo Rafi, 13.4%. Leni Robredo, napakalayo, 13%. Grabe, Gobong, 4%. Padilla, 3.3%. Grace po, 3.3%. Hontiveros, na pangarap maging Pangulo. Pangarap na tibagin si Sara Duterte ay 2.4% na lang. Bam Aquino na Vice President Teresa Hontiveros, 2% na lang. Pangilinan na laging sinusulpak ni Marcoleta, 1.6%. Romualdez na sinasabing the mastermind, 0.8%. Nako po mga kababayan, napakalayo. Benjamin Magalong na naging aso, 0.5%. Rimulya Jonvic, ayun nga, 3% na lang, 0.3%. Mga kababayan, panoorin po natin. O Auntie Claire, paano mo ito pagtatakpan? Lagi mong sinasabi, pataas ang rating ni BBM sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng korupsyon na ito. Si BBM ay patuloy na pinagkakatiwalaan, pati investor, dumadami. Patuloy na namumuhunan sa bansang Pilipinas. Hindi sila naniniwala sa korupsyon. O Auntie Claire, ano na naman ang sasabihin mo dito? Ano na naman ang kasinungalingan ang gagawin mo? Sasabihin mo na naman fake news ang grado. Bakit si Sara na naman ang mataas? Bakit si BBM mababa? Nako mga kababayan, pre-election po ito. Preferences for the 2028 presidential election. Lagapak talaga ang mga manok ni BBM. Yung mga bendalo, wala nang naniniwala. Hindi sigurado, 22.2%. Isipin nyo yung mga undecided, 22.2%. Pero yung mga naniniwala kay Sara, 33.3%. Positive 2 po ito. Naku po mga kababayan, panoorin po natin. Umiyak si Auntie Claire. Humagulgol sa iyak. Paano ko na naman pagtatakpan ito? Gusto ko nang mag-resign. Naku po mga kababayan, panoorin natin. Pre-election surveys for presidential elections in 2028. Ayan na. I guess based on our conversation, people can guess who the top name is. We've got Sara Duterte at 33%. Rafi Tulfo is a far second place, just a little over 13%. Yeah. Leni Robredo is also at 13%. Then you got Pongo, and fifth place is Robin Padilla. This more or less corroborates what you've been saying about the Duterte camp gaining a bit of momentum. And getting a window of opportunity. But talk us through this. How much more do you expect this to change? Well, the first question is, with all these things happening,
aabot pa ba tayo ng 2028, di ba? So, di ba? Sa dami ng kaguluhan sa politika natin. But, objectively speaking, it's not surprising because, as expected, the vice president still has a solid base of support and still remains to be the favorite on top of the pre-2028 election survey. And of course, it also reflects the past surveys with Senator Raffy Tulfo coming at a very, low second. No? But what's surprising here is that the former Vice President and former presidential candidate, now Mayor Leni Robredo, despite the fact of not doing anything political, not being involved in all of this, still has that solid support of, was it 13%, right? 13%, yeah. Oh, 13%. No, so it's either within the margin of error, it becomes 15, it becomes 13, but it never goes below or outside the margin of error. So that means that base of support, the original Pink movement that supported her candidacy, is still there. Now the question is, what will she do with it? No? Will she decide to have a second run? If not, she should decide early, right? Because whomever she endorses would benefit from that 13%. Ayan mga kababayan, sabi kasi ni Hontiveros Risa, parang iitsopera niya si Leni Robredo. Nasaan yung mga suporta ng Pinklawan? Bakit 2.4% lang tas nangangarap na maging pangulo? Bubuo daw ng solid na super team. O ano, nasaan ang super team? Si Bam Aquino nga 2% lang Tas inaangkin pa yung libre education, free education kay inapprove yan ni Duterte. Tas sasabihin niya, ako ang nag-ano dyan, ako. O yung pumirma dyan si Pangulong Duterte. O ngayon, yari. O tignan pa natin sa iba. Lagapak itong si Auntie Claire. Yung mga si John Vic Rumulya na laging namumura sa rally, halos wala nang naniniwala. Ayun 0.3%. O ituloy pa natin ito. Ano ba sinasabi ng mga komento dito? Malayo pa masyado pero hindi nagsisinungaling ang survey. Naku po. Aabot pa ba tayo sa 2028? Malamang hindi na. Duterte pa rin kami. Nako po. Alam nyo kasi yung solid support kay Sara Duterte, napakulupit. Mula nung anong pinagagagawa nila kay PRRD, nagalit ang mga Pilipino dahil pinakidnap si Tatay Digong. Kung ano-anong ginawa nila, ayun, ikinulong sa dahig. Ano mangyayari sa mga Pilipino? Susuportahan pa rin yung bending dalo? Mind conditioning, alam ng lahat, yung surveys, reference, mga bobo sa pagboto. Hala ka, ano yun? Mainstream media yan. Naku po, kulelat nga yan si Bam Aquino Solid Duterte. Sasabihin naman ng mga loyalista nga, naniniwala kayo sa mga survey. Ayan, hindi naghisinungaling. Ang mga mainstream media, mga anti-Duterte yan. Hindi yan. Kung ano yan, sasabihin nila, BBM pa rin yan. Solid Duterte, dapat paniwalaan ng survey. Ha 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 ha. Yari, si Auntie Claire. Ano na naman ang gagawin kasinungalingan? Nako po. Hala ka, nangarap si Raffy Tulfo, lagapak. Alam mo naman si Raffy Tulfo, problema ng mag-asawa ang galing-galing, problema ng mga viral, na mga vlogger ang galing-galing, pero sa problemang nasyonal, sa problema ng mga Pilipino, napakatahimik. Magaling lang ito pagka-vlog-vlog kasi kumikita siya. Ngayon, sa flood control, tahimik pa. Tahimik pa sa sementeryo ito. Marami pang hindi sigurado. Nako po. Kwento mo sa Pagong. Nako, yari. Solid Duterte pa din. Nako, yari. Auntie Claire, paano mo pasisinungalingan ito? Ito pa mga survey. Ito pa mga kababayan. Kaya lumalagapak ang mga ito.
Kasi nga kung ano-anong ginagawa nila kay Sara, binubuhay na naman ang impeachment. O, tuloy natin. Sa wakas. Bakit patuloy ang pagtaas ni Sara Duterte? Mga kababayan, tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Mukhang lagapak na mga bending dalo. Nako po, kawawa naman Auntie Claire. Paano mo na naman i-fake news ito? Sasabihin mo, ay, mind conditioning yan. Tuloy-tuloy pa rin ang suporta kay BBM. Nagtatrabaho yan. Hindi na nga natutulog. 24/7 natutulog yan. Hindi na nga nagbabakasyon. Nako po mga kababayan, kung ano-ano na namang mga kasinungalingan ang gagawin para bulahin ang mga Pilipino. Ituloy natin. Bakit nawindang ang Malacanang dito? Nako po, si John Vic Remulla na gustong magsenador. Lagapak po mga kababayan. Tuloy natin. Lumabas sa pinakabagong survey ng WR Numero Research na si Vice President Sara Duterte ang pipiliin ng mayorya ng mga Pilipino para maging Pangulo ng bansa kung ngayong gagawin ang 2028 presidential election. Sa nationwide survey na isinagawa noong November 21 hanggang November 28, 2025, sa 1,412 respondents, 33.3% ang nagsabi na si VP Sara ang kanilang napipisil na maging Pangulo ng bansa. Sinundan ito ni Senator Raffy Tulfo at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Sa Vice Presidential race naman, dinomina pa rin ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte ang top spots ng survey kung saan nanguna si Senator Bongo na 19.1%, habang sina Senator Robin Padilla ay may 8.5% at Grace Poe na nakakuha ng 8.4%. Bagamat bumaba ang punto sa nakuha ng kampo ng mga Duterte, nananatili pa rin itong nangunguna 3 taon bago ang eleksyon. So yan mga kababayan, ako po, Marcos performance, rating hits new low, alaka, mga kababayan. Napakalupit nito mga kababayan, talagang lagapak si BBM. Ano kaya magiging estratehiya ni BBM dito para maungusan si Sara? BP Sara pa rin sa 2028, nananatiling top contender bilang presidential elector. Naku po mga kababayan. Kaya galit ang mga bangag. Nako. Ano naman sabi na Auntie Claire dito? Kung ano na naman ang paninira eh. Not surprising, sabi ni August 6281. Mas marami talaga ang 80-80 at casual kaysa sa may substance. Katibayan sina Padilla, Go at Bato sa kada senatorial election. Tignan nyo mga kababayan. Anong gusto nyo? Yung bendalo? Nako po. Naglahong pondo sa GAA 2026 para sa children. Nako po. Malakas talaga ang Sara Duterte. Nako, yari, lagapak. Auntie Claire, anong gagawin mo dito? Lagapak na naman yung amo mo. Check natin ha. Ito po. Ito, panoorin natin si Auntie Claire. Paano siraan na naman si Sara? Tignan nyo mga kababayan ang pagiging fake news nito. Panoorin nyo po kung ano-ano na naman ang sinasabi ni Auntie Claire. Lagapak na nga yung amo mo, pati mga bendalo, mga pinklawan. Paano ka na naman magsisinungaling? Yun yung mga komento mga kababayan ng Auntie Claire. Ano na naman ang estratehiya mo? Sasabihin mo na ng fake news. Naku, eto na mga kababayan ko, panoorin nyo po. Auntie Claire, nagngaw-ngaw na naman. Binanata na naman si Sara Duterte. Sa kabila ng paglagapak ng rating ng palasyo. Sa usapin ng budget kasi po December na po, no, at ito yung hinihintay nating deadline sa pagpirma po ng Pangulo sa 2026 budget, pero may pahayag po si Senator Sherwin Gatchalian na nakaraan na maaaring nangangamba po siya na baka mauwi sa reenacted budget dahil nga po medyo press na siksik na yung timeline natin, baka po hindi umabot ng by the end of the year. Mabilis ang takbo ng mga araw Ano po ang take dito ng presidente? Actually, ayaw po kasi nung nagkaroon nga po ng pananaw itong si Senator Gatchalian,
na mukhang kapos na yung oras. Ayaw po kasi ng Pangulo ng reenacted budget. Ayaw po niya. Mas mahihirapan po tayo pagka may reenacted budget. At kaya po nasabi natin na hangga't maaari ay mapabilis. Mapabilis. Okay? Pero sana hindi po kapusin ng oras dahil sabi naman po ni SP Soto ay kakayanin po. Opo, kakayanin naman po at Kakayanin naman. siguro let's just pray na mapabilis. Wala na sana pong mga delay pa. Yun lang po ang panalangin natin. Bawas-bawasan kasi, ma'am, yung mga nagga-grandstanding. Yes, I agree. At parang hindi rin kasi magandang tignan, partner, tsaka Yusek, hindi ba na mauuwi tayo sa reenacted budget given na yung 2025 budget binansagang most corrupt budget. Yes, opo. Ayaw po talaga, di ba? Kaya po, Anong tawag nyo doon? Hindi corrupt budget? Di ba yung 2025, the most corrupt budget, tas papabilisin nyo? Ano yun, para may makorrupt na naman? Magkanong bonus? Yun yung mga komento. Auntie Claire, paano mo pasisinungalingan ang paglagapak ng grado ni BBM? Sasabihin mo, mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Nananatiling matatag ang Republika. Mga investor patuloy nag-aagawan na mag-invest, mamuhunan ng negosyo sa Pilipinas. Matatag pa rin ang ekonomiya, tumataas pa rin ang piso kontra dolyares. Pagtingin mo sa stock market, yung piso lagapak. Umaabot na po ng halos 59 pesos ang bawat dolyar, mga kababayan, sa palitan. Yun bang tumataas, Auntie Claire? O ngayon, anong masasabi mo? Si Sara Duterte, 33.3%. Number 1 contender bilang gusto ng mga Pilipino na pumalit kay BBM sa 2028. Halimbawa, election na ngayon. Gusto nila si Sara ang maging Pangulo. Tignan nyo si Pink Dilawan. Halos wala nang naniniwala Tignan nyo dun kay John Vic, 0.3%. Kay Lenny, lagapak din. Nako po mga kababayan, lumalagapak ang mga bendalo. Kaya pala gusto nyong ituloy-tuloy ang impeachment ni Sara Lagi kayong Inday Lustay, Mary Grace Piatos, o ano kayo ngayon? Survey, galing mismo sa mainstream yan. Dadayain nyo na naman? Pag dinaya nyo, tatawanan kayo ng mga Pilipino. Eto, paano magsinungaling sa Auntie Claire? Ano na naman ang gagawin niyang pagtatakip dito sa pagbagsak ng rating ni BBM dito? po pinangalagaan ng Pangulo yung budget na ito at panukala po siya sa DBM ng conditional implementation. Wow. Saka for later release because nagkaroon nga ng mga questionable, 'di ba? Parang ang daming naging doubt tungkol dito sa budget na to. Kaya nung naipasa yan, nandun na po talaga yung So, ibig sabihin, walang doubt? Auntie Claire, ibig sabihin, hindi magda-doubt yung mga senador? Ang gusto mo, pabilis-bilisan dahil 947 days na lang ang natitira. Sabi din ni Ralph Recto, mga kababayan, ang panahon at oras ay lumilipas, bilis-bilisan na ang pagpirma ng Senado. Bawal ang pabagal-bagal dito. Wow! Paggising taas ang tax ulit. Wow! Ang dagat, ang tax, ang taas. Pati travel tax sa taasan. Wow! Ang taas. Auntie Claire, paano mo pasisinungalingan ito? Bagsak na ang rating ng amo mo. Sasabihin, mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ang ekonomiya ay patuloy na tumataas. Mga investor nag-aagawan para mamuhunan sa bansa sa kabila ng mga korupsyon.
Hindi natitinag ang mga investor. Malakas pa rin ang tiwala kay BBM. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ang Noche Buena nyo, 500 pesos. Mataas na yan, pwede na yan, sakto na yan sa murang ham. Ang lupit mo, Auntie Claire. Ginawa mo pang patay gutom mga Pilipino. Diyos ko. Tapos ngayon mamadiliin nyo ang pagpirma. Para saan? Para may bonus agad? Ang gagaling nyo. Kaya lagapak ang mga grado nyo. Sabi sa DBM ng Pangulo, conditional implementation, hindi basta-basta pwede mag-release ng budget nang hindi ito nasasang-ayon at hindi justified. Dapat may mga dokumento, dapat may mga feasibility studies, dapat kumpleto bago ma-release yung budget. Opo. May oras po ba or panahon ang Pangulo para talaga pong busisiin yung isusumiting report sa kanya, yung BICAM report ng 2026 budget kung medyo pressed na po talaga yung panahon, Yusek? O yan mga kababayan, talagang pinag-uusapan nila yung budget. Grabe, budget. Tindi nyo, Auntie Claire. Minamadali ang Kongreso para ano? Para daw madiliin. Para may budget agad. Para may maibulsa agad. Yun yung mga komento, mga kababayan eh. Hindi ako yung nagsasabi mga komento. Sabi ni Ferdinand Topacio na nag-aabogado ng Ilocos Norte. Ilocano ako pero Duterte ako. Grabe na mga komento, mga kababayan ko. Solid Duterte. Kaya 33.3% ang kanyang grado. Gusto ko siyang maging Pangulo, sabi ni Tessie Lagarteja ng binuntutan ng Kalabaw Purok Uno. Grabe mga komento, mga kababayan ko. Puro Duterte. Auntie Claire, puro ko Duterte. Ano na naman ang gagawin mong paninira kay Sara? 33.3%. Alam mo, kahit hindi natulugan ito, para maaral ng mabuti, gagawin ng Pangulo. Wow. Opo. And speaking of budget, Yusek, tawid din ako ng isa pang medyo may kinalaman po sa budget kasi may nilabas po na report ang Commission on Audit tungkol doon sa medyo kinestyon po no, na paggastos ng Office of the Vice President doon sa kanilang mga CCTV na umabot ata sa 200,000 pesos per unit. Bawat isa? Ala? Opo, yun yung lumabas sa COA report. Opo, at sinasabi naman ng OVP ngayon na nagkamali lang daw sila sa pagre-report tungkol doon. So, ito nga 'di ba, nung nakaraan lang na araw ay nagbigay ng statement ang OVP through Vice President Sara Duterte na maayos ang kanilang pagpaplano, maayos ang kanilang pagre-report. Pero a day after, kung di ako nagkakamali, a day after or two, naglabas ang COA na ang daming issues pala ng OBP. Patungkol sa mga kanilang paggastos. Nandiyan po yung walang report, walang sufficient documents, walang mga... Alam niyo mga kababayan, puro Sara Duterte ito. Alam mo, matagal ng issue yung mga laptop na yan. Hanggang ngayon ini-issue nyo. Kung ano-ano na naman ang mga binibintang nyo kay Sara, sinisiraan nyo na naman porque mataas na naman ang kanyang rating. Gusto niya na naman siraan. Impeachment na naman. Mary Grace Piatos na naman. Gusto nyo pa bang makarinig ng maraming Mary Grace Piatos? Auntie Claire, lumang-luma ng tugtugin yan. Panahon pa ng tiyuhin mo. Napanot, Auntie Claire. Puro na naman Duterte. Wala nang naniniwala sa iyo, Auntie Claire. Mga banat mo. Panis na ito. Certified na identified beneficiaries at walang mga feasibility studies. So yun po, kaya nakakagulat na taliwas sa sinabi ng OVP, ng Vice Presidente, itong inilahad ng COA. Yun lang, sana maging makatotohanan lang naman din sana ang kanyang paglalahad at hindi ang nakikita niya yung wag daw pakinggan
ang palasyo. Wag daw O yan mga kababayan, o, sabi niya, BP Duterte should focus on OBP budget issues than discrediting Palas, according to Castro. Aba, kung ano-ano na naman ang binabanat ni Auntie Claire, mga kababayan, para lang may maiba to, yung mga laptop na naman daw. Nako, Auntie Claire, kailan kaya titikom yung bibig mo sa Sara Duterte? Kailan ka kaya haharap sa mga tunay na problema na yun naman ay iyong sagutin ng tama? Puro ka Duterte. Issue mo puro Duterte. Mula nung umupo ka sa palasyo, mula nung naging spokesperson ka ng Palas, everyday na press briefing, puro ka Duterte. Ayan, kaka-Duterte mo, kakasira mo kay Sara, patuloy na tumataas yung grado niya. Kung totoo ang mga sinasabi mo, hindi dapat mataas ang grado ni Sara. Dapat ang mataas si BBM yung kanyang performance. Pero sabi dito, BBM, mahinang-mahina sa survey. Grabe ito. Sabi niya, wala na, BBM, laos ka na. Yan ba ang nagtatrabaho? Bakit walang maramdaman ng mga Pilipino? Sabi ni Romeo, Brownie, halaka. Romeo, Brownie ng Tondo, Manila. Tambay ako pero sumasahod ng 500 pesos kada lampas ng mga tao sa kanto, bigay piso, okay na. Pang Noche Buena. Ako po mga kababayan. Grabe ang mga komento, galit na galit. pakinggan ang PCO sa kanilang inilalahat. Sabi nga natin, kung hindi pakikinggan at yun ang kanyang payo, ayaw niya siguro marinig ng taong bayan yung katotohanan. At kung ano ba yung totoong programa ng Pangulo. Kasi lagi na lamang nila sinasabi na walang ginagawa ang Pangulo, walang programa. When in fact, witness naman tong si Christian na every briefing namin, nandoon yung programa, proyekto. Yun nga, Auntie Claire, maraming programa, kaso puro marketing, hindi nararamdaman ng mga Pilipino. Isipin mo, sasabihin mo, 500 pesos kasya na sa pang Noche Buena ng mga Pilipino. Meron namang mumarehing ham, pagkasyahin na lang natin. Pero pag kayo nagparty-party sa Malacanang, may mga bandang mamahalin, may Blackpink pa na mga Korean na banda. Isipin nyo, sasabihin nyo, simple lang. Simpleng okasyon lang ng party-party pero nagbabayad kayo ng million na talent fee ng mga yan. Samantalang si Tatay Digong nun, mga pagkain dyan, mga pandi-pandisal lang, mga sinisinigang lang na manok, mga munggo lang na pinablad sa Ilocano. Mga kababayan ko, nako, puro Sara Duterte daw. Hindi daw makita ni Sara ang sariling issue. Lagi daw dinidiscredit ang Palas. Ang tindi na Auntie Claire. Hindi daw nakikita ni Sara Duterte ang ginagawa ng Pangulo. Ang dami daw programa. Ano, ramdam ba? Auntie Claire. Ayun, puro daw laptop in audit report. Yun yung inaano ni Sara. Pero yung flood control na trilyones, tahimik lang ito. Kasi nga mga kababayan, itong si Auntie Claire kasama rin sa listahan ni Saldico na 51 opisyales ng gobyerno na nakinabang daw allegedly. Ito ay nasa listahan ni Saldico na nirelease nung nakaraang linggo. Na nag-viral po ito mga kababayan. Lahat, napakaraming mga matataas opisyal ang nandyan sa listahan na yan. Ba't hindi nyo sagutin yan? Ngayon, sabi ni Robin Padilla, nagbabayad ka ng mga vlogger na class C, na pulpul. Yun na rin ang sabi ng video na sinasabi na allegedly boses mo na nagbabayad kayo sa mga vlogger na bayaran.
Sasabihin mo, yung amoy, yung parang mukhang gurang na matanda. Yun yung sabi ni Robin Padilla eh. Tuloy pa natin. Ako, ano na po yung nagawa at ano po yung naibigay ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Siguro yun yung ayaw niya madinig. Kaya sinasabi niya na wag nang ibalita ang mga sinasabi sa palasyo. Alright. As compared sa kanyang mga kasinungalingan. Okay. Yung ma'am, yung ganyan mga pronouncements ng Vice President, sa palagay nyo ay nakakasway sa ating mga kababayan na medyo nakakalimutan na. Yung sabi mo nga, yung mga hindi naman talaga na-identify na mga tumanggap ng mga, anong tawag nga doon? Yung mga kickback. Oh, hindi naman kickback, yung mga sila Mary Grace Piatos. Parang si Yan na naman si Manang. Alam nyo kayo, puro kayo Mary Grace Piatos. Pero tahimik kayo sa flood control. Tahimik kayo dun sa pork barrel na 15 billion ni Sandro Marcos at ni Tambaluslos. Nakita nyo mga kababayan, sila po ang pinakamatataas na nakatanggap ng budget na 15 billion. Pero hindi naman napupunta sa mga tamang serbisyo o proyekto na pwedeng pakinabangan ng mga Pilipino. Naku po mga kababayan, panoorin nyo po ito. Panoorin nyo mga kababayan na pasadahan po natin ito. Pasadahan nyo po ito mga kababayan ko. Magugulat po kayo dito sa balitang ito. Magugulat kayo. Pasadahan lang natin ito mga kababayan. TikTok. Sandro. Wait lang mga kababayan. Ito, balita po sa Net25 po ito. Nakakagulat po ito mga kababayan na bilyong-bilyong budget na hindi naman doon napupunta sa tamang serbisyo na pwedeng pakinabangan ng mga Pilipino. Ito'y ginagamit pala di umano sa eleksyon. Ay, tignan nyo mga kababayan ha. Tignan nyo po. Ginagamit po sa political agenda. Panoorin nyo po mga kababayan. Naku, makakagulat po ito. Ito po. Investigasyon ang bilyon-bilyon na allocables na napupunta sa mga distrito ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang allocables ay bahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH budget na dapat sanang nakabase sa Planning at Infrastructure Master Plan para sa distritong nasasakupan ng isang kongresista. Ngunit ayon sa naturang investigasyon, ito raw ay discretionary, politically driven at nagiging bagong anyo ng pork barrel. Mula 2023 hanggang 2025, halos 1.2 trilyon ang naipamahaging allocables. Pinakamalaki rito ang napunta kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na umabot sa 15.8 billion pesos. Kasunod naman si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na may 14.4 billion pesos. Ayan mga kababayan, no? Grabe, oh. 15.8 billion. Grabe ito. Kay Sara, kay Sandro Marcos, ayun, no? Rep Sandro Marcos at Martin Romualdez, billion ang allocables. Proud niyan ang mga loyalista. Proud loyalista yan. Billion kay Sandro Marcos at sa chong niya na si Martin Romualdez. Ako po. Ito ang pinakamataas sa buong Kongreso. Mas kapansin-pansin rin na mas malaki pang nakuhang pondo ng Ilocos Norte 1st District na may 320,000 na populasyon kumpara sa mga distritong may milyon-milyong residente. Ang allocables ngayon ay tinuturing na automatic DPWH pork barrel dahil nakapaloob ito sa National Expenditure Program o President's Budget kahit idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel noong 2013 pa. Sa sistemang ito, executive ang nakatakda o nagtatakda ng kabuuang halaga habang mga kongresista pa rin ang nagdedesisyon kung saan ito ilalagay. Ginagamit umano dito ang tinatawag na BBM parametric formula na ayon sa ibang ulat ay tanging si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral lamang ang nakakaintindi at siya ring lumikha. Ito Ayan mga kababayan, napakalupit. Magbasa tayo ng konting comment ha. Ito mga komento, mga kababayan, panoorin nyo po ito. Ako po, nakakagulat. Anong sinasabi ng komento? Ito po yung mga komento.
Nako po, magugulat kayo sa mga comment. Galit na galit ang mga Pilipino dito, mga kababayan. Grabe ang mga nakuhang budget pero hindi naman pala napupunta sa tamang serbisyo, mga kababayan ko. Ito po yung mga komento. Babasahin lang natin, mga kababayan. Ito po, tindi ng komento. Bata, loyalis ako kahit mahirap ang buhay ko, loyal ako. Hanggang balita na lang yan sa anak yan ng Presidente. Safe yan, katulad ng ama at si Tito. Wala naman daw magagawa ang mga tao. Kawawang Pilipinas, may pinagmanahan legacy yan. Grabe, ano? Loyalista yarn. Todo, tanggol pa yarn. Yan po, mga kababayan, napakatindi ng mga balitang ito. Grabe talaga. Tuloy pa natin. Mga questionabling tao. O parang wala na, hindi na napag-uusapan, ma'am. Aba, I think, strategy to. This is part of their strategy na malihis ang katotohanan na may mga issue silang kinakaharap. Babanggitin ko lang ulit, ha? Opo. Babanggitin ko lang ulit ito. Ito hindi pa to na sasagot na maayos. Yung 15 million na kung saan ang ginamit lamang nila ay ang AFP certificates para palabasin na sila yung gumastos sa Youth Summit. When in fact, the AFP confirmed na walang ginastos ang DepEd. At the time, pamumuno ni dating ni Vice Presidente. isipin nyo, puro Sara sila, 15 million. Pero dito sa mga issue ni Sandro, ni Martin, dito sa flood control, dito sa hair follicle test, dito sa pasabog ni Manang Aimee, na pulburon issue, tahimik. Tas sasabihin ni Auntie Claire, matapang, hindi umaatras ng laban ng mga Marcos. Kahit anong laban, lalabanan. Pero pagdating sa hair follicle test, back out agad. Naku, Auntie Claire, huwag nyo nga pinaglolo ko mga Pilipino. Ang DepEd doon sa Youth Summit na yon. Pero napalabas nila through the reporting as per admission of Attorney Michael Powa na ginamit yung AFP certificates para mapagtakpan yung 15 million na parte ng confidential funds. So, isipin mo, yung 15 million, iyak ka ng iyak. Samantalang yung 100 billion insertion, tahimik ka. O nasan yung hustisya doon? Diba? Yung sa audit COA, malinis si Sara. Ikaw, kung ano-ano binabanat mo. Naku po, mga kababayan. Kaya kayo lagapak sa survey Kita nyo, 33.3% si Sara. Si BBM, yung mga manok niya, halos wala nang naniniwala. ang daming issues na ito na hindi pa talaga nasasagot. Opo. Yung mga ganyang klaseng mga issue na hindi na-re-resolve, sa palagay mo, ma'am, pwede yan i-consider as, hindi ko naman sinasabi na destabilization, pero parang panggugulo talaga. Tignan nyo, pagka lumalabas ang mga issue, dito lagi sa 100 billion, dito kay Sandro Marcos, pino na lang, destabilization agad. Si Manang naman, kilala po si Manang na reporter na ito, na talagang anti-Duterte matagal na. Panahon pa ni Tatay Digong, nasusuplak na rin si Manang. Ito, nakalimutan ko lang yung pangalan ni Manang Diba? Tuloy natin. Destabilization na daw. Naku po, Auntie Claire. Ang gugulo sa tunay na kwento. Yun. To the point na parang ang lalabas, sila yung malinis. Tapos ngayon, ang Pangulo na nagpapaimbestiga, kahit maano yung kanyang administrasyon, para makita na ng taong bayan na ito ang gagawin namin para marisolba itong mga anomalya kahit sa panahon ko. Diba? Yun nga, Auntie Claire, lumalabas kasi na panakip butas. Kunwari, siya ang naglabas, pero si Marcoleta naman ang nagsimula. I-credit mo na naman kay BBM, si Marcoleta ang tumayo na Blue Ribbon Committee. So ngayon, sinasabi mo nagpa-imbestiga, nilabas ang mga korupsyon, lumalabas, tinuturo yung si BBM dito.
Dati, nung hindi kumakanta si Saldico, puring-puri kayo kay Saldico. Ngayon na kumanta na, DDS na si Saldico. Naninira na daw ito. Nung lumabas naman itong si Gutesa, sinisiraan nyo. Si Pampilo Lacson, siniraan niya. Pati si Marcoleta, kinasuhan. So ngayon naman, ito na naman, paglabas na naman ng mataas na rating ni Sara, aba, ito na naman, sinisiraan na naman ni Auntie Claire. Kahit sa panahon ng Pangulo. Pero ang ginagawa nila is natutwist yung kwento to the point na parang ang Pangulo pa ang may kasalanan. Samantalang hindi na nakikita yung 13,917 flood control projects ng nakarang administrasyon. Oy, Auntie Claire, hindi yun Ghost Project, Auntie Claire. Yung 5,500 na Ghost Project ni BBM, pinagyabang niya nung kanyang zona. Mga kababayan, meron na tayong project. 5,500 flood control. O kinabukasan bumaha. Na-overwhelm lang. Yung pala, wala palang ginawang project kay PRRD. Matibay ang mga flood control. Walang kurakot noon. Dapat mahanap yun kung nasaan yun. Kasi ang idea dito, ang logic dito, Miss Doris and Christian, kung may 13,917 na nagawang flood control projects nung nakarang administrasyon, sana hindi ganito kalawak yung pagbaha. Ala ka. So, ibig sabihin, si Duterte pa rin may kasalanan? Grabe ka naman, Auntie Claire. Grabe namang brainwash sa mga Pilipino. Niloloko mo na naman yung mga loyalista. Grabe namang paninira mo kay Sara Duterte at kay PRRD. Sa binintang mo na naman kay Duterte yung mga flood control na ito. Ay nako, Auntie Claire, kaya ka nasusuplak kaya ka nabubuljak ng mga reporter kasi yung utak mo wala na. Sabog ka na naman. Lumulutang na naman ang iyong kaluluwa. Yan ang sabi ni Berto. Wala pa akong tulog, Auntie Claire, wag mo akong bwisitin. Kung ano-ano na naman ang nakikita mong espiritu. Si Auntie Claire talaga, sabog-sabog ito Sabog-sabog magsalita no? Kasalanan daw ni PRRD yung flood control, kaya lumala ang flood control dahil kay PRRD. Nako, Auntie Claire, wag mo nga kaming bulahin. Wag mo kaming lokohin. Bistado ka na. Dapat may resulta yun Nasaan yun? Diba? Dapat hanapin din siya. Naku, Auntie Claire, wag nga kami. Naku po, Auntie Claire, nabibisit ang tao sa'yo. Doris Brigornia, matagal ng basher anti-Duterte. Puro ka piatos-piatos. Akala ko galit sa korap si Sara, bakit yung sikat na CCTV 200k per unit? Naku, paninira na naman ito. Grabe kasi ito. Why the amount of money passes the hands of LBP always face anomaly? Hala ka. Grabe mga loyalista nga. Naiinis ako sa muka ni Sara, mukhang Shrek. O yan. Ganyan kayo. Ganyan kayo manira. Sa kakasira nyo, nakakarma kayo. Sabi ni Berto Juana ng San Pabloy. Nag-comment naman si Makagago. Auntie Claire, huwag ka nang manggago. Grabe ka naman, Makagago. So yan ang balita, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito, Auntie Claire? Puro paninira kay Sara. Kaya ang taas ng rating ni Sara kasi nga makikita talaga kung saan yung tiwala ng mga Pilipino. Pero Auntie Claire, lagapak talaga. Sorry. Wala nang epekto ang mga pambobola mo sa mga Pilipino. Inililihis mo yung issue. Sasabihin mo si PRRD may kasalanan, kaya bumaha ng husto. Ay nako, Auntie Claire. So yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Maraming salamat po. For transparency, for a better democracy. Mag-comment po kayo, mga kababayan, saan mang lugar, OFW ka o dito. Mag-comment po kayo anong lugar kayo. I-replay po natin isa-isa. Salamat po sa inyong suporta at laging panonood sa ating mga ginagawang reaction video na ito na talagang importanteng malaman nyo mga balita na totoo. Okay po, salamat po mga kababayan, mabuhay.